So eto na nga, at dahil nga may request sa atin ang isa sa ating mga manonood, nag-request si Ma'am Bernadette na gumawa daw ako ng recipe na bibingkang mais na kilala sa Bataan. At dahil gagawa natin yan ng sarili nating version at sakto na kompleto ang mga sangkap na kailangan natin dito sa ating kusina, syempre sino ba naman tayo para tumanggi? Kaya naman ngayong araw, tara at atin ang umpisahan. So dito nga na sa akin ang harapan yung mga kompletong sangkap na ating kailangan. Bali itong hawak ko mga manay ay cornmeal. Ito ay na-order sa online. Meron din po sa mga baking store. I-check nyo na lamang po. Mura lang to mga manay. Bali yung sukat at kompletong sangkap ay lumalabas po sa aking screen. Ang kailangan natin dyan is 1 cup pero naka-into grams tayo. Meron din tayong all-purpose flour. At syempre, pwede rin po kayong gumamit ng rice flour kasi ang paggawa talaga ng bibingka, ang gamit po ay galapong o giniling na bigas. Maglalagay din po tayo rito ng 2 piraso ng medium size ng itlog at dito po ay gagamit din tayo ng 400 grams na cream corn, yung nasa incan mga manay, or pwede rin naman kayong gumamit ng mais na ginadgad, binuhin nyo lamang po talaga ng maigi, pero mas mainam gumamit na lang kayo ng mga naka-incan para talagang luto na, as in malambot na talaga siya. Meron din tayong 200 grams ng white sugar, gagamit din po tayo dito ng baking powder, pampaalsa, pero hindi pa natatapos dyan dahil nga ang gamit natin ay cornmeal at kung gagamit nga kayo ng galapong or giniling na bigas, kailangan ninyo ng 3/4 tablespoon ng instant yeast para magandang alsa ng inyong ibibake or lulutuin. Meron din tayo ritong 400 ml ng fresh milk. Pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk or mas mainam para mas masarap at creamy, pwede kayong gumamit ng coconut milk o yung pangalawang piga ng niyog. Hindi pa dyan natatapos yung mga kailangan nating sangkap kasi maya-maya maglalagay din tayo ng vanilla extract at melted butter. So unahin muna natin pagsamasamahin yung mga dry ingredients gaya ng all-purpose flour, yung ating cornmeal. So eto mga manay, alam ko marami magtatanong, manay, paano kapag wala akong nabiling cornmeal? Kung sakali lang na wala po kayong mabili, ay pwede naman pong pamalit ay all-purpose flour na lang din lahat or giniling na bigas. So ganun lamang po kasimple kasi maglalagay din naman tayo ng 400 grams na cream corn. So dun mismo sa ating recipe, may sangkap na ng mais na malalasahan talaga natin. Minix ko lamang po lahat-lahat ng mga sangkap na pinakita ko sa inyo na dry ingredients. At dito kung mapapansin nyo, maglalagay tayo ng puwang sa gitna dahil lagi ko naman yung ginagawa, dito natin ilalagay yung iba pang sangkap. Unahin natin yung paglalagay ng puting asukal, susundan ng 2 piraso ng itlog, then maglalagay din tayo ng ating fresh milk, pwedeng evaporated milk, pwede po ang coconut milk para mas masarap, or kung nagtitipid, pwede rin kahit tubig mga manay. Then naglagay din ako ng half teaspoon ng asin, pambalance. Meron din tayong 1 teaspoon ng vanilla extract. Tapos, imimix po natin yan. Tunawin ng maigi yung asukal, gayon din ang pagdurog sa ating itlog na nilagay. Habang minimix po natin to, dapat nakaredy na rin yung 2 tablespoons natin na melted butter. Unsalted po tong gamit ko mga manay, pwede rin kayong gumamit ng margarine. Susundan na rin ang paglalagay ng 400 grams na cream corn. Ilagay natin to lahat para talagang mas malasa. Kaya kung problema ninyo ay hindi kayo makabili ng cornmeal sa online or sa mga baking store, walang problema doon mga manay. Kasi doon pa lang sa ating cream corn na nilagay ay talagang malasang-malasa na to. So pinakita ko lang sa inyo yung mga sangkap talaga na ginamit ko para in case na kompleto at meron kayo dyan sa kusina, magagawa nyo to tung parehas na pinapakita ko sa inyo. Haluin po ng maigi, make sure na wala po talagang buo-buo at ganito lamang dapat yung texture ng ating pangbibingkang mais. Then ang gagawin natin dito mga manay ay hahayaan po natin to kahit kalahating oras para mababad at mag-activate yung instant yeast na ating nilagay at maganda ang alsa ng ating bibingkang mais. At sa pagluluto po nito, kung wala naman po kayong oven, ay wag po kayong mag-alala dahil pwede rin po kayong gumamit ng steamer, pwede rin ng air fryer, at pwede rin ng improvised oven mula sa kawali o kaldero na meron kayo sa bahay. Set aside na natin to at habang nakatabi itong ating ginawa, i-ready na rin po yung ating panagagamitin. Bali nga pala ang sukat nito ay size 10, papahiran po natin ng butter. Pwede kayong gumamit ng margarine, pwede rin naman kahit oil, pero mas mainam margarine na lang or soft butter yung inyong gamitin. Pahiran po ng maigi para maganda po natin na maaalis dito sa molder kapag naluto na or na-bake na yung ating bibingkang mais. Alam nyo mga manay, kapag natikman nyo to, habang binibake pa lang yung amoy, parang gusto mo na talagang kainin at buksan sa oven.
bottom. So pagkatapos natin tong mapahiran, itatabi na muna natin to, gayon din tong ating ibababad. So ibababad natin talaga to ng at least kalahating oras para maganda po talaga yung alsa at lumambot yung ating cornmeal na nilagay dito. Lalong-lalo na kapag giniling na bigas ang gamit nyo. At eto na nga, makalipas ang kalahating oras nating pagbabad. So ready na ang ating pan. Ilagay na yung ating bibingkang mais butter. At ready na rin po ang ating oven. Painitin sa init na 170 to 180 Celsius ang init. Then ang gagawin natin, ilagay po lahat yung ating bibingkang mais dito sa ating pan sa iren dahil saktong-sakto po yan dito. At syempre wag po natin kakalimutan na itaktak ng 1 hanggang 2 beses para matanggal po yung mga lobo-lobo na yan na lumulutang sa ibabaw. So ang gagawin po natin dyan, shake lang po ng ganyan, itaktak. Then, i-ready na po natin tong isa lang sa ating oven. Bali, i-bake po natin to sa init ng 170 to 180 Celsius ng 45 minutes. Pagkalipas po nun, hanguin, papahiran po natin to ng margarine sa ibabaw. Pwede rin po ang butter. Kasi 'di ba normally po kapag bibingka, pinapahiran po talaga ng mantikilya sa ibabaw. Then susundan din po natin ang paglalagay ng puting asukal sa ibabaw. So ito naman mga manay ay optional. Kung ayaw ninyo, wag nyo lagyan. Pero para sa akin, mas bet ko siya. Kasi maglalagay tayo dito ng ginadgad na keso, pangontra dun sa alat tamis. Alam mo yung literal talaga na bibingka na nabibili sa labas, na pinapahiran ng mantikilya, lalagyan ng asukal, gagadgaran ng keso, at lalagyan ng itlog na maalat. So dinamihan ko para naman talagang sulit na sulit. Pagkatapos niyan, susundan pa natin ng itlog na maalat para naman talagang andun talaga yung lasa na naglalaban yung tamis, alat, pagka-creamy mula dun sa keso. Pero ito po ay optional. Sa mga hindi kumakain ng itlog na maalat, wag nyo na lamang pong lagyan. Pero sa iba kasi gaya ko, mas bet ko yung maraming topping sa ibabaw ng bibingka. Kasi andun yung hindi ka mauumay kasi may alat tamis kang malalasahan. Nilagyan ko na talaga ng marami dahil ito naman ay pang merienda. At para naman talagang sulit na sulit ang panonood ni Ma'am Bernadette sa request niyang bibingkang mais. Then, lalagyan ulit natin ang keso sa ibabaw. At ang gagawin natin dito mga manay, isasalang ulit natin sa oven ng 2 to 5 minutes. So, eto na nga po, makalipas ang 5 minutong nakasalang sa oven, sa init na 180, eto na. So, bali ang gagawin natin dito mga manay ay isi-serve na natin. Pero bago yan, ilipat muna natin sa isang magandang lagayan. At kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, napakaganda kasi simple lang yung mga sangkap na ginamit natin dito. At meron din naman mga optional na pwedeng ipamalit dun sa mga sinabi ko na kung wala kayong mabili dyan sa lugar ninyo. Gadgaran pa ng another na keso sa ibabaw at ready na po itong ihain sa pamilya ninyo or sa inyong mga mahal sa buhay. At syempre, ano bang masarap na ipare sa ganitong kakanin? 'Di ba ang mainit na black coffee? Tapos meron kang kachismisan. So ayan mga manay, tara kain po tayo at sana Ma'am Bernadette itong mapapanood mo ay matry po ninyo. Iba naman yung version ko para naman masubukan niya yung ganitong klase ng mga sangkap na ginamit natin na madali lang din naman pong hanapin. Kung titignan nyo tong aking ginawa, para din siyang puto mga manay. Kaso nga lang gumamit tayo ng cornmeal at pwede nga kayong gumamit ng giniling na bigas o galapong. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa mga gusto pang mag-request dyan, comment down below kung ano yung mga gusto mong matutunan at baka ikaw na yung ating mapili. So tara, kain po tayo!